Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Grabe yung sa Cebu, no? Grabe. Parang yung naranasan namin ng Ondoy. Pero mas grabe ito eh. Yung Ondoy, sabagay parang parehas lang eh. Yung mga kotse din kasi dito sa amin no, na wash out dun eh. Tama, tingnan natin yung video no. Grabe. Iba na yung bagyo ngayon ano. Tingnan natin ha. Tapos yung mga ano, kung nakakaawa yung mga nasalanta. 'Di ba? Tingnan nga natin ano, kamustahin natin mga kababayan natin sa Cebu. Ito oh. Kita ko dun sa sinishare ko sa ano eh. Grabe yung ano, mga nangyari. Ayan oh. Just imagine before. Awagikan diha. Ano yan eh? Punong-puno ng bahay yan, di ba? Abot na daw tubig dito sa may akasya nang nangahurot na naanto na dito sa tumoy. Oh, ta wipe out yung tawon sila oh. Kaning mga balaya. Sus, medyo malupit naman ito. Kasi nung Ondoy, yung kami dito sa subdivision, although na mataas, ang problema lang namin yung putik. Nagwalis, okay na uli. Pero ito, wasak-wasak talaga lahat eh, no? Grabe. Ito, yung mga kotse, no? Kala mo, alam mo yung 5 years old na naglaro ng ano? Ng mga laruan na binalagbag na lang? Grabe. Nako, iiyak yung insurance nito. Lalo na yung may mga act of God. Iyak yung mga insurance dyan. Ito oh. Tinan nyo oh. Grabe no. Tama yung bahay. Pwede pa ba natin isisi sa flood control yan? Pero ito oh, yung sa Leyte, halata mong sanay na sila eh, oh. Ang ganda ng evacuation nila, no? Ang ganda ng, ano, yan, oh. Diba? Hindi sila yung mukhang kawawa. Diba? Tapos meron pa dyan, may privacy pa sila na ano, ayan, oh. Yung kanya-kanya silang kwarto. Galing. Galing ng, ano. Dapat marami tayong ganito eh. Lalo na sa mga prone sa ano sa bagyo, para sa mga kababayan natin na nakatira sa tabi ng dagat, 'di ba? Sa malapit sa tubig, yung mga mangingisda, may ganyan dapat tayo eh, madami. Ganda no? Para siyang dorm. Galing ng ano. At least ano sila dyan, may dignity sila, no? Yung CR siguro nito, ano, common. Diba? First time lang sigurong gamitin. Ang galing nung nag-project nun. Talagang pinag-isipan niya. Anyway, prayers for Cebu, no? So, dito naman tayo ngayon sa mga sinumiti sa ating video. Unahin ko na to. Ano to? Briefman vlog. Ano? Kami tao yun. Yeah. Yeah. Oh. Batang Quiapo. Talaga. Oh. Madami tao yun. Yeah. Yeah. Oh. Parang siya lang naman na natutuwa sa ginagawa niya, no? Hindi naman siya pinapansin ng mga tao eh. Batang Quiapo. Talaga. Oh. Hindi naman siya pinapansin ng mga tao eh. Feeling niya naiiba yung ginagawa niya, no? Briefman vlogs. Ano to?
ano. Kasi supposed to be ang ika-capture mo dyan yung mga reaction ng tao, di ba? Wala na rin may paki sa kanya eh. Well, di ba? Di ba parang may nilalabag na ordinansa to? Oo, yung ano, yung bawal ang nakahubad, di ba? May ordinansang ganon. Pwede siyang mahuli dyan eh. Kahit public, ito, may argument kasi kahapon. Di ba, may ano, may pinagbabawalan yung guard na ano, na sumayaw dun sa mall. Ngayon, may nakadiskusyon ako sa comment section. Sabi daw, ang mall daw ay hindi daw public place. Private daw yon. Pero ayon sa ano, sa Safe Spaces Act, kasama sa public place ang mall. 'Di ba? Yes, private siya, no? Private siya, pero once may access ang publiko doon, ano na 'yon? Public na 'yon. Ang sinasabi ko kasi doon, hindi mo pwedeng, dahil nasa public space yon, hindi mo pwedeng pagbawalan yung mga tao doon na nagvi-video. Actually, may nagvi-video naman sa mall eh. 'Di ba may mga display sa mall. Ay, lalo na ngayon, Christmas sa SM North, may ganun, 'di ba? Marami nagpipicture doon, marami nagvi-video doon eh. 'Di ba? Hindi naman bawal yung pagvi-video sa mall. Ipipilit nung kausap ko na may house rule daw. Asa yung house rule? Eh di sana yung mga nagdadala ng anak nila at pinipicturean nila yung anak nila, bawal. Ang argument sa akin, sa public lang daw pwede pag government owned. Eh paano yung mga nagpipicturean sa restaurant, private yun, eh di bawal din yun. 'Di ba? Yung sa mall, yung binagbawalan ni guard, ang duda ko doon, ang pinagbawalan niya doon yung pagsasayaw. Kasi pwede kasing obstruction sila doon sa daan eh. Or baka may masipa sila doon. 'Di ba? Ay yung sayaw pa naman nila, hindi yung sayaw na ano, yung parang kiti-kiti dance. Yun siguro yun, pero yung pagvi-video, hindi bawal yun. 'Di ba? Kasi kung sasabihin mo may house rule na bawal mag-video, eh di wag na sila mag-exhibit doon ng pang-Christmas. 'Di ba? May CCTV din doon. 'Di ba? Yung mga ano doon. Anyway, katulad nito, no, pagka public daw, hindi daw wala daw nagbabawal. Mayroong ordinansa pa rin. Katulad nito, no. Pwede siyang mahuli diyan ng yung bawal ng nakahubad, 'di ba? 'Di ba may ordinansang ganoon? Pati yung katulad ng pag-iinom sa ano, kalye. Well, hangga't hindi naman siya nahuhuli diyan, edi okay lang. 'Di ba? Kaya lang pwedeng yung mga makakasalubong sa kanya dyan maging uncomfortable eh. Wala pa naman nagko-complain. Kaya cool pa yan, cool pa. Ano to? Ano tong video na to? Mama! May pinaka-December! Grabe, no? Tumatawa daw. Diyos ka na naman! Ala, Diyos ka! Mama! 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 Nauka na naman siya, Mama! Feeling ko hindi tawa yun eh. Parang coping mechanism na lang ni ate na tumatawa siya. Sometimes ganun eh, no? Parang, for example, sa school, di ba pagka tinawag ka na hindi mo alam yung sagot, alam yung tatawa-tawa ka, pero deep inside of you, hindi ka natatawa. Coping mechanism mo yon dahil napapahiya ka eh. Pero dito sa case na to, yung kasi may mga nagko-comment dito na parang wala lang daw sa tinatawanan lang daw. Hindi eh. Parang siguro, yun ang way ni ate para, ano? Mama! May pinaka-December! Grabe, no? Pero, Diyos ka na naman! Diyos ka! Mama! Mama! iiyak yung bata, kawawa no.
Pero nakikita ko dito hindi sila masyadong ano, may makikita mo sa kanila medyo sanay na talaga sila. No? Sana makarecover din agad sila. Just imagine yung mga ninenok nila Zaldico, no? Ilang pamilya ang matutulungan nun para makabangon uli, di ba? Kaya sa mga panahon na ito, magigising yung pagkayamot mo eh sa mga politiko eh. Although na hindi naman sila may kasalanan kung ba't bumabagyo, pero yung pera sana na pwede mong ipangtulong sa mga yan, ano? May in-expose si Lacson na ano yung 7 billion yata, yung 7.199 billion ba yon na ghost project. Grabe naman yun. Ako ba na ano yun, na nakita? Daily videos yata nag-upload nun. Grabe. Hanapin ko ha. Ako ba nakita yan? Ito oh. Gusto po ba ninyo makita ang itsura ng isang 77.77 pala. million pesos worth na riverbank protection structure? 77.199 billion. Nasaan na nga ba? Ewan ko, Mr. President, dahil wala tayong makita. Kahit ano pang suyod ang gawin namin, hindi namin makita o mahagilap ang flood control project ng Darcy and Ana Builders. Ang bago itong kontraktor Darcy and Ana. Hello, Darcy and Ana. Nasaan ang flood control? Tumawid naman tayo. Sino kayang politiko ang ano niyan, proponent niyan? Sa barangay Abulalas, sa bayan pa rin ng Hagonon. Silipin natin ang tatak Darcy and Ana Builders Flood Control Project. Sinuong ng aking team ang baha sa barangay Abulalas, Hagonoy para hanapin ang proyektong construction of riverbank protection structure mula sa Darcy and Ana na nagkakahalaga ng 77.1 million pesos na naman. Ito po ang tumambad sa amin, Mr. President. Nakikita niyo po ba ang pagkakatayo ng flood control structure? Hindi niyo po talaga makikita, my dear. Wala talaga. Guni-guni lang kasi ang flood control structure o riverbank protection kung saan dapat nakatayo ang Darcy and Ana project. Very distinct, very distinctly close. Kakahiya, no? Kaya ano wag papayagan talaga to na makalimutan Medyo nagfe-fade na yung issue ngayon Kaya dapat, sa totoo lang, kung ako lang masusunod, dapat linggo-linggo pinapalabas ang hearing yan para hindi nakakalimutan ng tao Kasi once na malingat ang tao dyan, ako, wala na. Diba? Next, ito, juicy ito Juicy itong ano. Wait, ito muna. Bago tayo do sa main event medyo maaga pa naman Ano ito? Barangay clearance? Ba't parang hindi patapos termino ng kampanya? Ano to? Kukuha ka ng barangay clearance, nakalagay pa lahat ng pagmumuka nila. Ano ba yan? Dito si Kapitan, no? Doon sa una, sa likod. Ano ba ito? Ba't kailangan nandito tong mga to? Diyos ko naman. Anyway, proceed tayo dito kay Ito, balitang-balita ito kahapon Ayan panoorin natin to. Yes, good morning at ano pa yung buko magbe-breakfast ako at Tito Sen, ang dami mo na naman na pinalabas na yung mga bayaran mo na sa mga vloggers, Tito Sen. Gusto mo talaga ng Tito Sen, na
Gusto mo talagang laglagan? Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Okay ba sa yun, Tito Sen? Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Sabihin mo lang, Tito Sen, at ano ko na, i-box reveal ko na. Sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. Nako. Hindi ito, no? Bagamat interesting yung syempre tayo mga Pinoy, wag naman tayong plastic, di ba? Interested din tayo malaman kung ano yung chismis na yun. Kaya lang, dun muna tayo sa flood control. Kasi ito yung sinasabi ko noon pa. Kapag may lumutang na chismis, kasi tayo mga Pinoy, mas gusto natin ito eh. Yung mga ganito kaysa dyan sa flood control, yung mga legal. Ito chismis ito eh. Mas gusto ng Pinoy yung mga ganitong impormasyon. Kapag tayo ay na-hook na dyan sa ganyan, yung balita kabit ni kung tutusin kahit may kabit si Tito Sotto, wala namang kinalaman sa buhay natin yun eh. Di ba? May kinalaman sa buhay natin dahil senador si Tito Sotto. Wala pa rin. Baka kasi ang nakakatakot kasi dyan, pag ito ay naglabas ng kung ano-ano, mas dito mag-focus ang taong bayan. Kaya nga 'di ba yung napapansin niyo yan, yung kay Jinggoy naman may lumabas na yung bakla daw si Jinggoy, ganon. Wala naman tayong pakialam kahit bakla yun eh. 'Di ba? Parang hindi ba ito lang to para iligaw na naman tayo? Kasi sa totoo lang nagfi-fade na yung nagfi-fade na yung issue ng flood control eh. Sa Bungero nga nawala eh. 'Di ba? I don't know, ongoing pa rin ba yung sa Bungero? May update pa rin ba? Itong flood control medyo may sawa factor na ang mga tao eh. Dapat hindi. 'Di ba? Ito naman yung kay Anjo Iliana. Ano bang dito nangyari dito sa taong to? Parang ganyan na siya, parang may bitterness siya eh. May mga ako ng tingnan natin ha. Kasi 'di ba parang nawala siya sa Itbulaga yata. Parang doon yata nag-start yung hinanakit niya eh. Ngayon magsisiwalat siya pati itong mga issue na to na ano ba 'yon? Yung sinasabi. Nag-spill na ako ng isang tea. Si Director Bert Belion mula 1979 ay director ng Itbulaga. Bago namatay, umiiyak sa akin. Kasi pinagsasaksak siya sa likod, siniraan siya para matanggal siya bilang direktor. Pati yung asawa niya, yung naiwan niyang asawa, umiiyak sa akin dahil winalang hiya siya. Oo, plinano. Kaya may sindikato dyan sa Itbulaga. Masasama ibang tao dyan. Mga trader dyan sa loob na maraming binenta dyan sa loob sa loob ng Itbulaga. Ewan ko kung alam ng boss dyan. Ako kasi tahimik lang ako. Tahimik lang ako dyan. Kasi sa totoo lang, kasi Itbulaga kasi at saka si Tito Sen, part na kasi ng buhay natin yan bilang Pilipino. Kaya lang, pag nag-focus ang tao dito sa mga ganitong uri ng balita, ito yung aabangan ng tao, hindi yung flood control, nakakatakot. Diba? Years ako dyan, alam kong nangyayari dyan sa loob. Kaya, pakiusap ko lang dyan sa Itbulaga. Mr. Tubiara, sir, kung pareng boss Tony Tubiara, kausapin mo naman yung mga taga Itbulaga na kung pwede, tigilan nila ako kasi kung gusto nila ng siraan, sige, siraan nila ako, pero hindi ako maninira, Mr. Tubiara. Magkikwento ako ng mga totoo na nangyayari dyan.
Kaya kung ako sa inyo, i-meeting nyo yung mga Blackmail eh, no? sabihin nyo sa kanila, tigilan na ako kasi matinong tao naman ako, nananahimik, nagtatrabaho. Sino bang tumitira sa kanya? Parang wala naman ako naririnig ng tungkol sa kanya. Ayun ba yung yung sinabi na, na manyaki siya? Kasi parang may kumalat na video, di ba? Na di umano daw ay minamanyak niya daw. Sino ba nagpasa sa akin ng video na yun? Hindi ko na-save eh. Si Sir yata yon, si Sir Leaf Ocampo. Yung sa akin. Parang yun ay video na may kausap siyang babae na yung regarding do sa maikli daw ang palda, yung ganon. Ano ba yun? Hanapin ko lang ha. Ano ba yung video na yun? Kasi parang kaya lang irrelevant na si Anjo Iliana eh. Kahit pa sabi mo sirain yan, wala namang may interest eh. Diba? Unless ano ba yun? Kapitbahay namin naggigitara. To. Tingnan natin ha. Ito yun yung issue na may kausap si Anjo Iliana dito. Manyakol daw. Kasi parang ang nangyayari, ito si Bagtit kasi, kaibigan ko to eh. Pro BBM to. Kasama ko itong lumaban kay FLM dati. Si Sir Bagtit. JR Balico ito eh. Kasi ito ay mga after nila kay FLM, naging PBBM supporter sila Boss Mike. Ito, tira ko to kay BBM, di ba? Ito, nilabas nila ngayon. Diba kaming sampulan, sayawan mo naman kami. Bawal. Nakaano lang ako. Nakaano ka lang? Yung wala kang suot pambaba? maiksi. Okay lang yan. Wala naman malisyoso dito. Wala? Wala. Mababait ang followers ko. Babait ko sila. Sabihin mo nga, papunta sila dito. Ay, sa atin mga followers, yan, alam mo, 2,000 nanonood sa atin ngayon na followers ko. Ay, sa mga followers ko na mga lalaki at mga babae, ay paki-follow nga itong si Valencia dahil siya ay nakikiusap. Minsan lang naman may makiusap sa atin na... Oo, kasi papasok na sa Giba, di ba? Ano? Siyempre, pag papasok ng Giba, may dapat. Diba kaming... Diba? Ito yun. Anyway, diba, ang gusto ko lang sabihin, wag nating kalimutan ang flood control. Diba? Mas lalong kailangan natin yun na mapanagot. Kasi ayan na naman, may bagyo na naman, di ba? Ngayon, napaisip ako, di ba may yung nagbibigay ng prophecy, yung negro sa Pilipinas. Napaisip ako, di ba may sinasabi siyang water disaster daw nung November? Ewan ko, confirmation bias ko siguro, no? Whatever. Anyway, yan lang po yung mapag-usapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.